kay PBBM hanggang COA at AMLAC. Isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-malitang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. So, ito na nga mga insan, reaction insan po muling nagbabalik. At ito nga pag-usapan natin mga insan, itong restback na ginawa ni VP Sara Duterte no, mula kay BBM, Trillanes, AMLAC at iba pa na binalikan niya talaga. At COA rin mga insan doon sa mga ginawa nila dahil dyan sa hearing. So, para malaman yung balitang ito mga insan, panoorin na natin to at bigyan na natin to ng reaction. Ang buwelta ni VP Sara Duterte. Ganyan po talaga dapat. Hindi po rin lagi kang mabait VP Sara Duterte. Aabusuhin kanila. So, kailangan paminsan-minsan umaano ka rin, pumipiti ka rin sa kanila. Iparamdam mo rin sa kanila na, oy, kaya ko rin kayong gantihan, kaya ko rin kayong daanin sa ginagawa nyo para sa akin, kaya ko rin kayong daragin. At syempre, doon sa nagsasabi mga insan na takot si VP Sara Duterte na humarap diyan sa pagdinig sa Kongreso, ay nagkakamali po kayo. Clown yung mga nasa Kongreso at puro ano yan, mga bias. So bakit haharapin ni VP Sara Duterte yan? 'Di ba? Doon sila magharap sa tamang korte, sa tamang hearing ng impeachment at hindi diyan sa pre-trial na ginagawa nila na naghahanap ng mga ebidensya pa para lalong siraan si VP Sara Duterte. Paninira yan gagawin nila diyan mga insa, sa totoo lang. Hindi yan yung hindi yan yung hearing para patunayan ni VP Sara na inosente siya. So, dinadarag lang din tayo at nililin lang din tayo ng mga tao na yan. At lagi sinasabi nila, kung wala kasalanan, humarap. Kayo nga, makasalanan kayo, ayaw nyo harapin yung mga kasos ninyo. In fact, tinago mo pa nga asawa mo, di ba, Luis? So, panoorin natin ito mga insan. Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, naging live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Orina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House celebrations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa rin pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-malitang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng aligasyon. Malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingin ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy na una niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ang kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity.
entity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun ay illegal na kaagad or may money laundering na Tama. kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng BICE at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si POA nang tanungin kung kilala ba ni BP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa BICE. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, di ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Yun na nga dun mga insan eh. Nakakapagtaka din talaga yan. Dahil nga, iba yung pinasa nila, yung complaint nila doon sa impeachment ni BP Sara Duterte. Pero kung ano-ano yung nilalabas nila na makikita mo na gusto lang talaga, di bali ng ano eh, sabi ko nga, di bali ng mapahiya lahat ng mga nilalabas nilang testigo. Basta masiraan lang nila si BP Sara Duterte. Yun lang naman talaga yung purpose niyan mga insan. Sirain yung kredibilidad ni BP Sara Duterte. Kumbaga, yung lakas niya sa tao, yun ang pahihinain nila. Hanggang sa kaya na siyang talunin ng mga ipambabato nila pagdating ng presidential election. Kaso nga lang, ang lagi kong sinasabi at ang lagi ko talagang napapansin na tuwing ginigipit at talagang dinidikdik nila ng sobra si BP Sara Duterte ay umaahon nito ng mas matibay pa, mas dumadami yung naniniwala doon kay BP Sara Duterte at mas dumadami pa yung bumibilib lalo sa tibay at sa galing ng Vice Presidente na hindi talaga siya nagpapatinag sa mga ulupong na ito mga insan. Hinaharap niya talaga lahat yan. Di ba? Yung ginagawa nilang hearing kung sino-sinong pinapapunta, tama yun eh. Fishing expedition lang yan para makahanap pa sila ng panibagong ipupukul nila kay BP Sara Duterte. Di ba nga sinabi nga nila, di ba? Maglabas ka ng ebidensya mo. Bakit si BP Sara Duterte maglalabas ng ebidensya? Kayo ang naninira sa kanya, kayo ang may aligasyon. Patunayan nyo yung aligasyon nyo. Di ba? Hindi, mag-hearing kayo mag-hearing dyan. Di ba? Huwag niyong buluhin si BP Sara Duterte. Busy yun sa trabaho niya, sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga proyekto niya. Kayo, wala naman kayong ginagawa. Pamumuliti ka lang Talito mga insan. Committee on Justice Chair, Congresswoman Jervil Luistro, na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Corina, ang hamon ng defense team ni BP Duterte, pag-botohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Boto na kayo kung Sabi makakakuha pa kayo ng ng defense boto. team, we are not here to lose. Corina? So, Ched, wala pa ba ang mga, halimbawa, pleadings, manifestation o yung mga counter-arguments ang depensa as of now laban sa mga akusasyon sa bise? Yan yung paulit-ulit natin na tinanong kanina sa defense team. Talagang maingat sila. Pero sa ngayon, hindi pa daw nila masasabi na wala pa silang magiging manifestation. Waiting game pa sila sa developments ng mangyayari sa mga house hearings. Pero lumalarga na rin yung petition naman nila sa Supreme Court na kung may question sa nature ng proceedings ng House na una nilang tinawag na mini trial. Corina? So, ito ay sa Senate trial pa talaga kung sakali. Doon sigurado ilalabas nila yan. Doon yun lahat. Doon yun.
Doon maglalabas si VP Sara ng mga ebidensya. Yun ang sinasabi nila na parang ang dating nga ay talagang dun yung game face on ng defense team. Talagang hinihintay na nila Ganun dahil lang doon yun. daw nila matetest kung tututunay ba o may credibility ba yung mga evidence na present sa mga nagdaang house hearings at sa darating pang house hearings dito. So, Ched, sa April 29, ano naman ang mga maaasahan ng legal team ng VP? Sa April 29, sinasabi na pag-uusapan yung di umano'y grave threats kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero in terms of expectations, sabi sa atin ng defense team, wala pa silang gaanong maasahan dahil may mga surprise Yun na mga naman evidence pala na yung mga ano aligasyon nila. na lumalabas dito sa mga Pag-uusapan. house hearings. Pero ano man daw yung Yung threat na lumabas, handa inano daw silang ni sagutin VP Sara. ito. Ngayon, mukhang madilimitahan yung magiging mga press briefing nila, mga panayam, dahil sabi sa atin ng defense team, ayaw nilang magkaroon ng trial by publicity. Balik sa iyo, Marina. Trial by Maraming salamat, publicity. Ched Ay, Gatchalian, ginagawa nagulat ng live yun. mula sa Makati City. Manati Yun na nga yung ginagawa niya, trial by publicity. Yun naman pala, pag-uusapan nila yung threat daw na sinasabi ni VP Sara Duterte, doon kay Bongbong Marcos, kay Lisa, kay Romualdez. Linaw naman ang sinabi ni VP Sara Duterte doon. Pag ginurgur siya, nung mausap na siya ng mga tao, nagugurgur din sa mga taong ito. Dahil wala namang ibang magpapagurgur sa kanya, kundi ito lang mga to eh. Siyempre, sila din yung babalikan. Yung sinabi niya, hindi naman sinabi niya, anuhin nyo yan. Wala. Ay, naman mga insan. Yun naman doon gagamitin siya. At ano ako parang nako-curious ako, sino naman kaya ilalabas nilang testigo roon. Kasi clown si Madriaga eh. Clown din si Trillanes. Next video nga pala mga insan panoorin natin kung kanino nagmana si Madriaga. Kung sino nagturo sa kanya na kanyang acting crying. So yun lang mga insan, gandang banat ni VP Sara Duterte doon. So maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre, hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.